dating Itbulaga host, tatakbong senador sa 2028. Sa mundo ng politika, hindi na bago ang mga kilalang personalidad na mula sa showbiz na sumusubok tumakbo para sa pwesto sa gobyerno. Ilan sa kanila ay nagtagumpay at nakapaglingkod ng maayos sa bayan, habang iba naman ay ginawang tulay ang kanilang kasikatan upang makapasok sa larangan ng politika at makapagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman marami ang tumaas ang kilay na magpahiwatig ng intensyon tumakbo sa pagkasenador ang dating Itbulaga host na ito. Matagal na rin siya kilala hindi lang bilang komedyante at aktor, kundi bilang isang politiko. Mahigit 2 dekada na rin siya naglilingkod at sumubok sa iba't ibang pwesto sa pamahalaan. Nagsimula ang kanyang political career bilang konsehal sa Parañaque City noong 1998, hanggang sa nakadalawang termino siya hanggang 2004. Natapos ito noong 2025 nang sinubukan niyang tumakbo bilang Vice Mayor ng Calamba City, Laguna. Ngunit hindi rin siya pinalad na manalo. Kamakailan, muli siyang pinag-usapan dahil sa mga patutsyada niya laban sa dati niyang kasamahan sa noontime show na si Tito Soto. Ngunit tila nabubunyag na ngayon ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iingay sa social media, ang umanibalak ng pagtakbo bilang senador sa 2028. Sa isang panayam ng cabinet files ng PEP, hindi tinanggi ng dating Itbulaga host si Anjo Iliana ang mga usap-usapan tungkol sa posibilidad ng kanyang pagtakbo sa Senado. Ayon sa kanya, ito raw ay hiling ng kanyang mga taga-suporta sa social media. Sa katunayan, may iba raw na naghihikayat sa kanya na tumakbo bilang Pangulo. Ani Anjo, yung followers ko, pinapatakbo akong senador para daw meron silang boses sa Senado. Mga mahihirap na tao ito, ang bottom line, gusto nila akong tumakbong senador. Yung iba nga vice president, yung iba president. Pero hindi ko naman sineseryoso yun. Pero yung pagka-senador, pinag-iisipan ko dahil ngayon maraming magnanakaw ang nakaupo. Sa ngayon, aktibo si Anjo bilang vlogger at self-proclaimed political analyst sa kanyang TikTok page na Anjo and Mr. Wrongbang na mayroong mahigit 94,000 followers. Sa kanyang mga vlog, madalas siya magbigay ng opinion tungkol sa mga issue sa politika. Ayon sa kanya, fortune telling na raw ang minsan ang dating ng kanyang mga prediction dahil karamihan dito ay tumatama. Dagdag pa niya, kung papalaring mahalal, madadagdagan umano ang mga hanin sa politiko. Isa rin sa mga pangunahing batas sa isusulong niya ay ang pagbabalik ng death penalty, pero para lamang sa mga corrupt government official. Aniya, kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang hanes na senador kung sakaling manalo ako. Sa kasabi ko, reinstate ko yung death penalty para sa mga corrupt lang ha. Sa corrupt lang, kasi para sa akin, ang number 1 problem ngayon sa Pilipinas ay yung corruption. Samantala, marami nga ang tumaas ng kilay sa hangarin ni Anjo na tumakbo bilang senador. Ayon pa sa kanila, hindi raw pasado maging senador si Anjo dahil pantanod lamang umano siya.